Problema nyo rin ba yung inyong kuko sa inyong mga paa? Yung tinatawag nating engron. Talaga namang napakahirap, di ba no? Napakasakit, talaga namang hindi tayo makalakad ng maayos. Sabi nga, hindi natin masunod yung outfit o gusto nating suotin. Napakahirap kumilos. Sabi nga, napakaliit na sugat, ramdam mo sa buong katawan. Tulad din ng inyong problema. Oo, problema din yan. Kasi nga, maliit lang yan pero nararamdaman nyo sa inyong bawat kilos at sa buong katawan. Tulad din ng problema, napakaliit pero pag lumaki, talagang malaki din problema. Tulad din ng inyong ingron. Pag pinabayaan ninyo yan, isa ding malaking problema dahil pwedeng ma-infeksyon. Pwede rin maapektuhan ang inyong mga buto. So, nandito tayo, magtuturo tayo ng home remedies. Ano ba yung ginawa ko nung ako ay nagkaroon ng sugat sa paa? Napakadali lang at napakasimple, pero ito ay ano lang ha, suggestion lang. Hindi po tayo doktor, disclaimer po. Ito po ay base lang po sa sarili nating karanasan. Kaya nga po, kung gusto nyo pong malaman at matutunan yung ginawa natin, syempre wag nyo pong kalimutang mag-subscribe at laging nakatutok sa ating YouTube channel. Kung ready na kayo, tara pag-usapan natin. Kuko, isa nating pinakang iingatan. Napakahirap pag nasaktan. Tulad din ng pag nagkaroon tayo ng engron, talagang namamaga, sumasakit, at talaga namang napakahirap kumilos. Sabi nga, itong engron na to talaga namang napakabigat na problema. Marami na kayong sinubukan pero hindi gumaling, kaya nandito ako, gumawa ako ng tutorial para may share ko naman ang aking nagawa para mapagaling yung sarili kong sugat. So, una ginawa ko, kumuha ko ng planggana. Bakit planggana? Hindi naman ako maglalaba. Opo, planggana po yung inyong kailangan. Lagyan nyo po siya ng mainit na tubig. Bakit mainit na tubig? Babanlian mo ba yung paa ko? Hindi po. Ito po ay lagyan nyo ng maligamgam. Lagyan nyo ng isang kutsaritang asin at tansyahin ninyo yung temperature kung kayang-kaya ng ibabad yung inyong paa. Ibabad nyo po siya ng 15 to 20 minutes at makakaramdam kayo ng ginhawa. Dahil nga dun sa init, nagkakaroon ng pagkontrol sa kirot. At yung asin ay makakatulong naman para humilom yung sugat ninyo. Pagkatapos nun, bumili ako ng agua-oxinada at betadine. Kasi nga pag antibiotic kasi ang topic natin, home remedies, hindi naman tayo makakabili ng antibiotic nang wala tayong reseta. Kaya ang ginawa ko, pwede nyo lagyan siya ng bayabas, antibiotic din naman yon, at pwede nyo rin siya lagyan ng betadine. Ako betadine lang kasi nilagay ko, at nilagyan ko siya ng nilinisan ko siya ng agua-oxinada. Sa tuwing ako ilalabas, pagbalik ko, linis ko uli. Ako kasi hindi ko binabalutan, nanayaan ko lang siyang open. Tapos mas mainam na pag kayo lumalabas, suggestion ko lang to para sa inyo ha, balutan nyo rin siya, then pagpasok ninyo, linisan ninyo ulit. Labas, linis, kahit ilang beses kayo lumabas sa kalsada. Kasi nga mayroong mga doon, may mga mikrobyo kayong makukuha dahil nga sa alikabok, mas maigi na yung safe at sigurado tayong safe ang inyong sugat. So yun nga, napagaling ko siya ng 3 days. Una, mararamdaman ninyo parang kumukupis. Then, pag kumukupis na yung parang pula-pula, makakaramdam kayo ng pangangati. Habang nangangati yon, tumutuklap naman yung balat. Normal lang po na mangati yun dahil nga sa ibig sabihin, malapit na pong gumaling yung inyong sugat. At dun sa mga tumutuklap na balat, pwede nyo naman siyang tuklapin pero siguraduhin nyo pong malinis ang inyong kamay. Maglagay kayo ng alcohol bago nyo isa-isa yung tanggalin. At yun, utay-utay na po yun, manunumbalik na yung inyong sugat. Ako talaga dun, nahirapan talaga ako maglakad dahil sa sobrang sakit. Yun lang po yung share ko sa inyo. At kung hindi pa rin, at talaga nung sa palagay ninyo ay lumalala kahit nilalagyan nyo na siya ng mga home remedies, anumang klase ng home remedies ang ginawa ninyo, sa palagay nyo ay lumalala, mas mainam po na kayo po ay magtungo na sa inyong mga doktor. Magpa-check up po kayo, baka meron na po kayong diabetes at mabigyan ng tamang gamot o lunas sa inyong sugat sa kuko.
So hanggang dito na lamang po bago ako umalis dito sa inyong harapan. Ako muna po yung magpapakilala. Ako po si Teacher Dindo, teacher on the line, at isa rin po kong guro sa isang paaralan. Kaya nga po sabi ko, ang lahat ng experience na pwede kong ituro sa inyo, isi-share ko sa inyo basta kayo nakasubscribe at lagi nakatune in dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po and God bless.